Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Nawa ang bawat isa ay may maayos po na kalusugan at maayos na kalagayan sa oras po na ito. At nawa ay handa na rin po para mapakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Mark chapter 10 verses 46 to 52. Mark 10 verses 46 to 52. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, "Then they came to Jericho, as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, 'Jesus, son of David, have mercy on me.' Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, 'Son of David, have mercy on me.' Jesus stopped and said, 'Call him.' So they called to the blind man, 'Cheer up, on your feet, he is calling you.' Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. 'What do you want me to do for you?' Jesus asked him. The blind man said, 'Rabbi, I want to see.' 'Go,' said Jesus, 'your faith has healed you.' Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw ay mabuti. Tunay po na totoo ka sa iyong pong mga pangako. Totoo ang mga sinabi mo sa inyong pong salita. Kaya Panginoon, sa amin pong pag-aaral nito, tulungan mo kami na mas lalo pang tumibay ang aming pananampalataya, ang aming pagsunod sa inyo pong salita na lagi naming pinag-aaralan. Gawin mo po na napapanahon sa buhay namin ang amin pong pag-aaralan ngayon pong oras na ito. Kaya Panginoon, samahan mo na kami. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang inyong mga paborito na mga hymns na inaawit sa church? Nung bago pa po akong mananampalataya, meron pong ilang mga awitin sa pampasiglang awit or sa hymns, sa Tagalog hymns noon, ang madalas namin na inaawit. At in fact, nung ako po ay nag-start mag-song lead, kami po ang first batch na tinuruan noon ni Pastor June na mag-song lead. I think ako po ay second year high school noon. At ang mga awiting ito, ang madalas ko pong pinapaawit at ito po ay naging ilan sa mga paborito ko na po. Ang una ay yung To God Be the Glory. Siguro ay kung hindi man lahat ay marami po sa atin ang hindi lang nakakaalam nito kundi nakaka-memorize ng awiting ito. Yun pong Rescue the Perishing, Blessed Assurance, Praise Him, All the Way, My Savior Leads Me. So ito lamang po yung mga ilan na talagang gustong-gusto ko po na naririnig na awitin at ipaawit. Tunay po na mga awiting ito, ay bagamat ito ay matagal na nasulat, ay hanggang ngayon makikita pa rin po natin ang katotohanan ng mga mensahe ng mga awiting ito. Alam niyo po ba kung sino ang author ng mga awiting ito? Ito po ay walang iba kundi si Frances Jane Van Alstyne or mas kilala sa tawag na Fanny Crosby. Siya po ay pinanganak noong 1820 at siya po ay namatay noong 1915. So siya po ay 94 years na nabuhay dito sa lupa. At ang nakakamangha po sa babaeng ito, pagkatapos niya makakilala sa Panginoon, ay nag-compose po siya ng more or less 8,000 hymns. So napakarami. At ang mas nakakamangha pa po sa babaeng ito, nung siya po ay 6 weeks old pa lang, siya po ay nabulag. Dahil po sa eye infection at dahil sa kakulangan ng kaalaman ng doktor sa ganitong klaseng infection. So siya po ay nabulag. Ngunit ayon po sa kanyang autobiography, hindi niya po sinisi yung doktor, hindi po siya naging bitter, kundi ginamit niya po itong kanyang kapansanan sa pagkukompose nga ng mga tula at ng mga awitin. Nakakamangha po na sa kabila ng kapansanan, nakawalan ng paningin, ay pinagkalooban siya ng Panginoon ng karunungan na mag-compose ng mga awitin na hanggang ngayon po ay inaawit pa rin po natin. Sa gabing ito mga kapatid, ang pag-uusapan din po natin ay tungkol sa isang bulag. Kung ano ang dahilan at siya po ay pinagaling ng Panginoon.
Ngayong gabi mga kapatid, pinamagatan ko po ang ating mensahe, The Miracle at Jericho. The Miracle at Jericho. So kung babalikan po natin itong ating mga talata na binasa, ang Panginoong Hesukristo po sa mga panahong ito daw po ang huli na niyang pagpunta sa Jerusalem. At bago siya pumunta sa Jerusalem, dumaan muna sila sa Jericho. At nung sila ay papaalis na sa syudad ng Jericho, sa tabing daan ay merong isang bulag na pulubi na nagngangalang Bartimeus. At nung malaman niya, marinig niya, nadadaan doon ang Panginoong Hesukristo, siya po ay nagsisigaw. Ang sabi sa verse 47, when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. So nagsisigaw talaga siya. At ang Panginoong Hesukristo, siya naglalakad kasama ng kanyang mga apostol, mga disciples, at ng marami pa ring mga tao, sapagkat yun nga, very prominent na ang Panginoon during that time. So talagang ang mga tao ay sumasama sa kanya, katulad ng napag-aralan natin last week, na excited ang lahat ng mga tao na makita kung anong bagong turo, bagong himala ang ipapakita ng Panginoon. Kaya kahit na malayo yung pinupuntahan ng Panginoon, itong mga taong ito ay nagtsatsaga pa rin na sumama sa kanya. Ngunit dito, nung marinig ni Bartimeus na dadaan doon ang Panginoon Jesucristo, siya ay nagsisigaw, at talagang binanggit niya ang pangalan ng Panginoon at humihingi siya ng awa. At dahil sa ginawa niyang yun, yung mga tao na nakapalibot sa kanya, ay siya ay pinagbawalan, na tumahimik ka, huwag mo nang guluhin ang guro. Pero habang siya ay pinipigilan, lalo niyang nilaksan ang kanyang boses, lalo siyang sumigaw, Ang sabi niya, Son of David, have mercy on me. Maawa ka sa akin, mahabag ka sa akin, anak ni David. At dahil sa tawag na yun, napatigil ang Panginoon at ipinatawag niya itong si Bartimeus. At makita nga po natin dito, siya ay tinawag, at nung siya ay tinawag ay nagmamadali siya, tinanggal niya yung kanyang balabal. Alam niyo po noon, pagka ikaw ay bulag at pulubi, meron kang balabal na ilalagay sa iyong katawan para malaman na ikaw ay bulag at saka ikaw ay pulubi. Okay? So tinanggal niya yun at siya ay nagmamadali na nagpaakay papunta sa Panginoon. At ang tanong sa kanya ng Panginoon, what do you want me to do for you? And then ang sabi agad niya, the blind man said, Rabbi, I want to see. Gusto ko pong makakita. At makita po natin dito sa verse 52, Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. So dito, nung tinanong siya ng Panginoon, ano bang gusto mong gawin ko para sa iyo? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sinabi agad ni Bartimeus, Guro, gusto ko pong makakita. At ang sabi ng Panginoon, humayo ka dahil ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. At ang sabi dito, kaagad-agad, siya po ay nakakita at siya po ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nais ko pong tingnan natin bakit sinabi ng Panginoon, Go, your faith has healed you. Gusto ko pong tingnan natin anong klaseng pananampalataya pa ang nagkaroon itong si Bartimeus at kaagad-agad pinagaling siya ng Panginoon. At naniniwala po ako ngayong gabi na ang dahilan kung bakit po ito ay nasama sa mga sinulat ni Mark ay para ituro po sa atin, ipakita at maging halimbawa natin itong pananampalatayang ito na nakita ng Panginoon kay Bartimeus, kung kaya't kaagad-agad ay pinagaling niya ang taong bulag na ito. So ngayong gabi, meron tayong makikitang tatlong dahilan kung bakit nangyari itong miracle at Jericho. Ito pong miracle at Jericho will describe the faith of Bartimeus. Makikita po natin na ilalarawan ito. Anong klaseng pananampalataya meron itong si Bartimeus. At sa biyaya ng Panginoon, nawa tulungan din tayo ng Panginoon na magkaroon ng ganitong klaseng pananampalataya. At naniniwala din po ako ngayong gabi na ito rin ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya. So ang una na makikita po natin, kaya pinagaling si Bartimeus sa kanyang pagkabulag because he asked the proper person. He asked the proper person. Humingi siya ng tulong sa tamang tao, sa tamang hingan ng
tulong. Dito makikita natin, kung babalikan natin, ano po, hindi ko alam kung satisfied na itong si Bartimeo sa kanyang kalagayan. Ano po, siya po ay nasa tabing daan, no? Siya ay namamalimos, no? Siya ay bulag. Hindi ko alam kung tinanggap na niya ito. Pero nag-iba at nagbago ang isip niya nung marinig niya na dadaan ang Panginoong Hesukristo doon sa kung saan siya namamalimos. At nakakabilib sapagkat itong si Bartimeus, no, bagamat siya ay bulag, siya ay pulubi, kilala niya kung sino ang Panginoong Hesukristo. Hindi ko alam kung sino ang nagturo sa kanya. But one thing is sure, no, kilala niya kung sino ito. No? He is Jesus of Nazareth, the son of David. At hindi ko rin alam kung pinagamot ba siya ng kanyang mga magulang or siya ba mismo ay naghanap ng mga manggagamot para magamot ang kanyang mga mata. One thing is sure, no, kung ganun man ang kanilang ginawa, no, kung ganun man ang ginawa ng kanyang parents or siya mismo or yung iba niyang mga kaibigan, dinala siya sa mga iba-ibang manggagamot, one thing is sure, hindi silang lahat naging successful. No? Doon sa mga pinuntahan nila, hindi siya gumaling. Ngunit, nung marinig niya na dadaan ang Panginoong Hesukristo, marahil sinabi niya sa sarili niya, ito na ang makakapagpagaling sa akin. Kaya siya ay nagsisigaw, no? Siya ay nagmakaawa. Kahit siya ay pigilan ng mga tao, hindi siya napigilan. Lalo niyang nilakasan ang kanyang boses. Sa gabing ito, nais ko pong matutunan natin at matandaan natin. Napakahalaga po na sa panahon ng ating mga kabigatan, dapat ang ating tawagan ay yung alam natin na makakatulong sa atin. Yung alam natin na sigurado na matutugunan agad ang ating pong mga suliranin. Katulad po ng ginawa nito ni Bartimeus. He asked the proper person or the right person for his problem. Gusto niyang makakita at walang ibang makatugon at walang ibang makapagpagaling sa kapansanan niyang yun. Hanggang sa yun nga, marinig niya ang Panginoong Hesukristo at talagang ibinuhos na niya yung kanyang pananampalataya sa kanya. Na siya ang natatanging tao na makakapagpagaling sa kanya during that time. At yun nga, hindi po siya nagkamali. Sa gabing ito, mga kapatid, kung anuman ang suliranin natin, kabigatan natin, the right person to call is the Lord Jesus Christ, ang atin pong Panginoon. Ang advice nga ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. So dito po pinapaalalahanan ni Apostol Pablo sa Timoteo na pangaralan yung mga mayayaman, marahil na mga members nila, na wag umasa sa pera, na wag yun ang isipin nila na magbibigay sa kanila ng satisfaction, no, ng kaligayahan, ng fulfillment sa buhay. At wag nilang isipin na pera lang ang sagot sa lahat ng problema ng tao. Kundi ang sabi dito, you put your hope in God, no? Bakit dapat sa Diyos tayo lagi tatawag? Bakit sa Diyos tayo lagi aasa? Sapagkat kung sa kayamanan tayo aasa, ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, ang sabi po dito, not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Okay? Hindi kasigurado, no? At alam po natin yan, na sa panahon natin ngayon na napakamahal ng mga bilihin, po, kahit na meron po tayong paparating na pera, no? Kahit na po yun ay malaki, madalas, no, ang lagi nating reaction ay parang dumaan lang yung ating sweldo, no, yung mga bayad sa utang natin. Pagdating ng mga ito ay mabilis din na maglaho. Di po ba? At yung isa pa, hindi mo alam kung ano ang iyong mga pagkakagastusan na mga biglaan. Di po ba? Katulad nga po na nangyaring lindol sa Cebu at saka sa Davao. Kung ang iyong security ay nasa pera, ano po ang ating magiging reaction kung yung mga magaganda mong bahay, yung mga ipinundar mo ay biglang mawasak ng either bagyo o ng lindol, no? So, whether you like it or not, talagang yung mga inipon mo, no, ay iyong gagamitin.
Ang isa pa na matindi ay kung magkaroon ka ng karamdaman. Kaya hindi mo pwedeng panghawakan ang pera, katulad ng advice ni Pablo kay Timoteo na ipangaral niya dun sa mga mayayaman na mga members nila na lagi dapat umasa sa Panginoon. Sa gabing ito, mga kapatid, meron po ba tayong inaasahan maliban sa Panginoon? Meron po ba tayong plan B or another option kung sakaling hindi tumugon ang Panginoon, kung sakaling mainip tayo sa tugon ng Panginoon sa atin pong panalangin or sa atin pong mga pangangailangan? Si Bartimeus po, no? Ang Panginoong Hesukristo ang kanyang tinawagan nung panahon na kailangan niya ng kagalingan. Ang sabi pa po sa Psalm 20 verses 7 and 8, "Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm." Okay? So napakaganda po ng mensahe ng talatang ito. Ito pong sinulat ni Haring David na yung ibang mga tao, ang kanilang pinagtitiwalaan, no? Ang kanilang tinatawagan, ang source of security nila and recognition ay yung mga horses and chariots, sapagkat nung mga panahon pong yun, basta't ikaw ay maraming kabayo at marami kang karwahe, ang ibig sabihin malakas ang inyong military power or military force. Ibig sabihin mahirap kayong talunin. Pero sabi po ni Haring David, yung iba dun sila umaasa. Pero ang sabi niya, pero tayo ay umaasa sa pangalan ng Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay aasa sa mga chariots and horses, ang sabi dito, they are brought to their knees and fall. No? Sila ay lumuluhod at sila ay bumabagsak. Ngunit kung ang pagtitiwalaan mo ay ang Panginoon, sabi niya, but we rise up and stand firm. No? Tayo ay bumabangon at tayo ay nananatili na manatag kung ang Diyos ang ating pagtitiwalaan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa ito po ang maging paalala sa atin. Sa panahon na marami po tayong mga problema at suliranin sa buhay, sa Diyos po tayo tumawag. Huwag nating asahan ang mga material na bagay, huwag nating asahan ang mga tao. Ang Diyos lamang ang kailangan nating pagtiwalaan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng miracle at Jericho, sapagkat si Bartimeus na bulag, at pulubi, ang hininga niya ng tulong was the right person, no? And that is the Lord Jesus Christ. Kaya kung ano man po ang pinagdadaanan natin ngayong gabing ito, let us call the Lord Jesus Christ, because He is the right person who can help us and who can deliver us sa kahit anumang pagsubok na meron po tayo. Okay? So yun po ang una na dahilan bakit nagkaroon ng miracle sa Jericho. Una, because he asked the proper person. Pangalawa, hindi lamang he asked the proper person, but because of his persistent pleading, no? Because of his persistent pleading, sa kanyang matyaga at hindi mapigilan na pagmamakaawa. Again, balikan po natin ang sabi dito sa verse 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And then verse 48, many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Okay? So nung malaman niya na dadaan ng Panginoong Kristo, nagsisigaw siya, no? Humingi siya ng tulong, humingi siya ng awa. So nung pinapatahimik siya ng mga tao, tumahimik ka, no? Huwag mong abalahin ang guro, no? At ikaw ay pulubi lang, ikaw ay bulag, hindi ka niyan papansinin. Parang ganito ang no? Parang ganito ang kinu-communicate nitong mga taong ito kay Bartimeus, no? Kumbaga wala kang silbi sa lipunan, hindi ka papansinin. Pero ano ang nangyari? Ano ang ginawa ni Bartimeus? Na-discourage ba siya? Tumahimik ba siya? Tumigil ba siya? Nag-self-pity ba siya sa reaction ng mga taong ito? Hindi, no? Lalo siya nagpursige, no? Lalo niyang nilaksan ng kanyang boses. Hindi siya na-discourage. At ito ang larawan ng pananampalataya na gusto ng Panginoon. Yung hindi ka pwedeng pigilan, hindi ka pwedeng takutin, hindi ka pwedeng papanghinain ng loob. Di po ba? Kahit na maraming opposition, kahit na maraming mga hindrances, no?
tuloy pa rin siya sa paghingi ng tulong sa Panginoon. At sa gabing ito, mga kapatid, for sure, sa mga natututunan po natin na mga pangako ng Panginoon na Kanyang gagawin sa atin, kung tayo lang ay sasampalataya sa Kanya, I'm sure marami po ang mga distractions, marami po ang mga disturbances, marami po mga hindrances na nakakaharap tayo, na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ibang mga options, nagkakaroon tayo ng pagdududa, at ang nakakalungkot, kung kaya't hindi natin matanggap ang tugon ng Panginoon. Sapagkat tayo po ay natatakot, tayo po ay nagdududa sa atin pong Panginoon. Ang sabi po sa James chapter 1 verses 6 to 8, ang sabi dito, "But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does." So mga kapatid, the moment na magduda tayo sa Panginoon, the moment na hindi natin panghawakan o panindigan yung kanyang mga pangako, huwag tayong umasa na may matatanggap tayo o sasagutin tayo ng Panginoon. Buti na lang itong si Bartimeus, hindi po siya na-discourage, hindi rin po siya nag-alinlangan sa pagtawag, sa paghingi ng tulong sa Panginoon. Kumbaga, parang katulad ng kasabihan natin dito sa Pilipinas, sa mga bayani. Ang sabi ay, ang bayaning nasusugatan ay lalong tumatapang. So itong si Bartimeus, the more napigilan siya, the more na i-discourage siya, lalo siyang lumalakas ang loob, lalo niyang pinapalakas ang kanyang boses, mas lalo niyang gustong lumapit sa Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, for sure, lahat po tayo ay may mga suliranin, lahat po tayo ay may mga problema na kailangang malutas. At sa paglutas po natin dito, alam po natin na dapat sa Panginoon lang tayo dapat tumakbo o humingi ng tulong. Ngunit sa oras na ito, meron bang mga bagay na humahad lang po sa atin, na nagbibigay ng alinlangan sa atin? At yung mga alinlangan po bang yun, yung mga hindrances po bang yun, ito po ba ay nagpapatahimik sa atin, lalong nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng himala sa Jericho? Because Bartimeus has a persistent pleading. Talagang nagpumilit siya, nagsumikap siya, nagmakaawa siya ng husto sa Panginoong Hesukristo, na kahit sila ay pinipigilan, siya ay tuloy pa rin, lalo niyang nilalakasan ang kanyang boses. Mga kapatid, ngayong gabi, nawa ganun din po ang maging tugon natin, reaction po natin, pagka may mga nagdi-discourage sa atin, pagka yung mga hinihingi natin sa Panginoon ay parang nadidelay. Katulad ng ginawa ni Bartimeus, lalo siyang nagpumilit, lumapit sa Panginoon. Nawa ganun din po tayo, lalo tayong lumapit sa Panginoon, lalo natin pag-aralan ng kanyang salita. Dahil nung ginawa po ito ni Bartimeus, nakita niya, naranasan niya ang tugon ng Panginoon, nakita niya ang himala ng Panginoon dito po sa Jericho. At naniniwala din po ako ngayong gabi, mga kapatid, kung hindi naging persistent sa pagmamakaawa itong si Bartimeus, hindi po siya nakakita. Siya po ay namatay na bulag. At marahil hindi na masusulat ang kanyang pangalan dito po sa Biblia. Kung inyo pong mapapansin, sa lahat ng mga bulag na pinagaling ng Panginoon at karamihan sa mga sakit na kanyang pinagaling, ito lang po si Bartimeus ang may pangalan. Di po ba? Ang isa na naisip ko pong dahilan ay dahil nga po sa pananampalatayang kanyang ipinakita. At gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, yan po ang klase ng pananampalataya na gusto ng Panginoon. Yung hindi matitinag, yung mananatiling nakatayo, mananatiling matibay, nakakapit sa atin pong Panginoon. Dito po sa John chapter 6 verses 66 to 69, meron dito pong isang pangyayari na nasubukan kung gaano kalalim ang commitment ng mga apostol sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, "From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to leave too, do you?" Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go?
you have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. So dito po, meron pong napakalalim na itinuro ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. At dahil po sa lalim ng Kanyang mga itinuro, kumbaga hindi na nila maunawaan, hindi na nila ma-digest kung ano bang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya karamihan ng mga disciples, mga estudyante, mga tagasunod ng Panginoon ay nag-aalisa na. Kasi hindi na nga nila maintindihan. And then, naiwan po itong 12. Kaya ang tanong niya, kayo rin ba ay aalis? Ang sabi agad ni Apostol Pedro, saan po kami pupunta? Ano pang option meron kami? Nasa inyo na ang mga salita ng buhay na walang hanggan. At ang sabi pa dito sa verse 69, naniniwala kami at alam namin na ikaw ang banal na galing sa Panginoon. Ito pong katapatan na ito, itong persistence na ito, ang gusto ng Panginoon na makita po sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Itong persistence na ito, ang gusto ng Panginoon na maabot natin lahat, lalo na sa atin pong pagtawag sa Kanya, lalo na kung marami po tayong kabigatan sa buhay pong ito. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay lagi na tumawag sa Kanya. Wala po tayong ibang option, siya lamang. At ganito po ang nangyari kay Bartimeus. Wala na siyang ibang pinakinggan, wala na siyang ibang pinuntahan, wala na siyang plan B or plan C. Ang kanyang tanging hininga ng tulong, at hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakakamit ang tulong na kailangan niya. Ang hiningan niya ay ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong gabi, ito po ang itinuturo ng miracle at Jericho. Nawa magkaroon po tayo ng persistent pleading sa atin pong pananalangin. Kumusta po ang ating prayer life? Paano po tayo makapag-usap sa Panginoon? Tayo po ba ay makulit? Tayo po ba ay matyaga? Huwag po kayo mag-alala kung kayo po ay makulit at kayo ay matyaga sa pananalangin, sapagkat yan po ang gusto ng Panginoon. Na huwag tayong tumigil sa pananalangin. In fact, sabi pa nga ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. So ito po ang isa sa mga gusto ng Panginoon sa atin. Lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Okay po, so yun po makikita natin na pangalawang dahilan bakit po nagkaroon ng miracle at Jericho, dahil po sa pananampalataya nitong si Bartimeus. Ang una, he asked the proper person. Secondly, his persistence in his pleading. At ang pangatlo, at ang panghuli, his public profession. His public profession. Sa kanyang pagtawag sa Panginoon, ipinahayag niya sa lahat. Okay? Yung kanyang pagsampalataya, yung kanyang paniniwala. Hindi niya ito ikinahiya. Hindi siya nagpatawag ng executive session, yung madalas nating naririnig sa Senado, sa hearing, executive session. Pagka sinabing executive session, kayo-kayo lang makakarinig, hindi pwedeng i-publicize, Dito, talagang sinigaw niya, Hindi niya hininaan yung boses niya, sinabi niya, and I'm sure narinig lahat ng mga tao yung desire ng puso niya. And I'm sure nakita rin ng mga tao yung tugon ng Panginoon. Nung sinabi niya, specifically, I want to see. Gusto ko pong makakita. At ang sabi ng Panginoon, humayo ka, sapagkat ang pananampalataya mo ay nagpagaling sa iyo. Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. At ganito po dapat ang pananampalataya na meron tayo. Isang pananampalataya na hindi natin ikinakahiya, Isang pananampalataya na hindi natin itinatago. At isang pananampalataya na hindi konti lang ang nakakaalam. Dapat po ang pananampalataya natin ay dapat nating ipakita, ipahayag sa kahit kanino mang mga tao, kahit na sa mga opposition. Dahil dito nga po, maraming mga oppose sa gusto niyang gawin, pero hindi siya nahiya. Sinabi niya, ipinakita niya, ipinaalam niya na siya'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, na siya lamang ang makakapagpagaling, makapagbalik ng kanyang paningin. At ganyan po dapat ang pananampalataya natin. Hindi po dapat natin itong ikahiya. Ang sabi po sa Luke chapter 9 verse 26,
If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes into the glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Okay? So dito, kung merong daw tao na ikakahiya ang Panginoon at yung kanyang salita, no, pagdating niya sa kaluwalhatian, pagdating niya sa langit, ikakahiya din siya ng Diyos sa kanyang Ama at sa mga anghel. So mga kapatid, napakahalaga po itong pangatlong ito, no? Pagdating po sa ating pananampalataya. Napakahalaga po ng pangatlong puntong ito. Pagdating po sa pananampalataya ni Bartimaeus, no po, hindi niya kinahiya ang Panginoon. He publicly professed, no, his faith in the Lord Jesus Christ. Ngayong gabi mga kapatid, kilala ba tayo sa ating trabaho, sa ating community, sa atin pong family, na tayo po ay mananampalataya, na tayo po ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Alam ba nila na ang Panginoon ang ating tinatawagan, ang Panginoon ang ating inaasahan pagka tayo po ay may mga pangangailangan, pagka tayo po ay may mga suliranin sa buhay? Naniniwala po ako that after this incident, after this miracle, mas marami pa ang sumampalataya sa Panginoon. At nawa mga kapatid, ito rin po ang matutunan natin pagdating po sa ating pong pananampalataya. Ito po ay ating ihayag, ito po ay ating ibahagi, lalo na sa mga tao na naliligaw ng landas, mga tao na malayo sa Panginoon, mga tao na hindi kilala ang Panginoon. Sapagkat sa panahong ito mga kapatid, kung may dapat tayong makilala, no, at takbuhan sa panahon po ng mga sakuna at problema, yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At tayo lamang po na mga mananampalataya ang makakapagbahagi nito, sapagkat tayo po ang nakaranas, no? Tayo po ay may first-hand experience sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, bakit po si Bartimaeus, no, ang ginawang halimbawa ng Panginoon pagdating po sa pananampalataya na dapat ay meron tayo? Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat si Bartimaeus, no, siya po ay ordinaryong tao. Siya nga actually ay hindi pinapansin sapagkat siya po ay pulubi. Kung ang pulubing ito, no po, dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay nilapitan ng Panginoon at pinagaling ng Panginoon, tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Dahil sa kanyang pananampalataya, tayo rin po mga kapatid, naniniwala ako ngayong gabing ito, if we will ask the proper person, if we will be persistent in our pleading, and if we will publicly profess our faith, ano po, matutuwa po ang Panginoon sa atin at tutugunin niya po ang ating pong mga panalangin. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, ipanalangin po natin sa pamagitan po ng patotoo ni Bartimaeus, sa pamagitan po ng miracle at Jericho, ay mas tumibay, lumalim pa ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po kay Bartimaeus. Ito po ay madalas na naming napapag-aralan, naririnig, pero salamat po sapagkat napapanahon ang mga aral na nakita namin ngayon pong gabi. Tulungan mo kami na sa amin pong mga suliranin sa buhay ay ikaw lang ang tawagan, at kami Panginoon ay magtiyaga. Kami po ay magpatuloy, magpakatatag sa pagtawag Panginoon sa inyo. At kami po Panginoon ay huwag mahiya sa amin pong pananampalataya. Tulungan mo kami na sa biyaya mo ay maabot namin ang antas na ito. Lalo na Panginoon sa panahon ngayon, ang dami pong mga kaguluhan, ang dami pong mga suliranin, ang dami pong mga nakakatakot na mga bagay na nangyayari sa kapaligiran. Magkakaroon lang kami Panginoon ng kapayapaan at kasiglahan kung ang aming pananampalataya ay nasa inyo lamang, Panginoon. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.